nung prayer marathon, parehas kami ng gusto na, yung parang naisip ko na message, parang biglang na-deliver din nung time na yon ni Pastora Mer. Tapos kasi derive yun from Book of Mysteries. Pero ang galing kasi yung mga sinasabi doon, yung mga parang naiisip ko lately, tsaka parang nasa heart ko din. Tapos yun nga, basahin ko lang yung Grace pa buklat nga ng Luke 2, 8 to 20. Ay, hindi. Kahit hanggang 14. Sabi dyan, no? And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. Verse 9, and an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. Yan. Tapos, verse 10, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy. Sabi nyo nga, great joy. Great joy. Tapos, that will be for all the people. Sabi nyo, all. The people. Yan. Sabi dito, great joy for all the people. Ano ibig sabihin ng all? Iba yung sana all, ha? Yung all, as in lahat talaga. Lahat ng tao. At sabi dito, mapapasa atin daw yung tinatawag na great joy. Amen? Halimbawa, pag sinabi sa inyo, itong araw na to, sasaya ka. Naniniwala ka? Masaya ba yung balita na yon? Amen. Kasi ang sabi dito, for unto you is born this day in the city of David a Savior. Sabi nyo, a Savior. Who is Christ the Lord. Ibig sabihin, merong tagapagligtas na darating. Kaya naman ito ang magdudulot ng kasiyahan sa marami o sa lahat ng tao. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo dyan kung masaya ba yan. Ayan, di ba? Masaya dapat yan kasi isa yan sa mga tinubos at niligtas ng Panginoon. And sabi nga, and this will be a sign for you. Ito ang magiging senyales sa inyo. You will find a baby wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. Tapos verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Ayan. So, hindi ko na babasahin yung iba. Sa mga susunod na simbang gabi na lang yon. And yun nga, bukas pala, ang una nating preacher ay si Pastora Beck. So, si Pastora Beck agad. Kaya, be here. Kaya naman, suportahan po natin ang gawain po natin. Okay, tapos yun nga, maituloy ko lang yung kinukwento ko. Nung prayer marathon kasi, ang topic ni Ate Mernon is being, parang not yet home, parang ganon. Yung parang, we're not yet home. Kasi may mga sinabi siya doon na, kunwari, eto, pakita natin. Ngayong Pasko, di ba, uso ang mga party, Christmas party, sa school, sa trabaho, sa kung saan-saan, doon sa lugar nyo, sa sitio, sa street, may mga Christmas party, or even sa mga pamilya natin. Ngayon, may tanong kasi siya doon, na what if daw, matapos daw yung party na yon, masaya ka pa rin ba? Yan. Sunod naman, sinabi niya din doon na ngayong mga season na to, ang dami daw may mga maraming pera. Kaya nga ang dami ring mga scammer di ba? Kasi alam nila na maraming mga pera ang mga tao ngayong December. Di ba? And ngayon, parang ang sinasabi niya doon, pero what if matapos tong December, di ba? Tapos na yung mga pagbibigayan ng bonus, 13th month pay, masaya ka pa rin ba? Okay? Next naman, ngayong season daw na to ay talamak, di ba? Yung pagbibigayan ng regalo. Di ba? Pwedeng makatanggap ka 3, 5 regalo. Pero ang tanong, masaya ka pa rin ba? Okay? After nun. Next naman, yung, kumbaga, ito rin yung panahon na umaalis yung mga tao, di ba? Nagsi-Singapore, kung saan-saan pumupunta, nagta-travel, di ba? Pero ang tanong, after nung travel mo na yon, masaya ka pa rin ba? Okay? Tapos next naman, yun nga, sa family reunion, di ba? Masaya tayo kapag nagsasama-sama tayo. Di ba? Pero ang tanong, pagkatapos, masaya ka pa rin ba? Di ba? Kasi alam nyo, sa ayaw man natin o hindi, aminin man natin o hindi, natatapos ang mga bagay-bagay. Di ba? Natatapos ang mga party, ang mga fellowship. Mamaya mag-fellowship tayo. Pero after nun, bakit kaya, di ba, kadalasan, nararamdaman pa rin natin yung lungkot. Kasi ang sagot, we're not yet home.
hindi pa tayo napupunta sa tunay na tahanan natin. Kasi ang tunay na saya, mararamdaman lang natin kapag nakauwi na tayo. Kapag nasa tahanan na tayo, kasama ang Panginoon. Kaya alam nyo, kumbaga parang noon pa, way back ng pinagpapastoran pa kami ni Bishop Paul, lagi niyang sinasabi to, na magkaiba daw ang happiness tsaka joy. Happiness, ito daw ay nakabatay lang sa happenings, sa sitwasyon, sa circumstansya na meron ka. Diba? Halimbawa, marami kang pera ngayon, happy ka. Diba? Pero, paano pag wala? Hindi ka na happy. Diba? Ngayon, marami kang friends kasi nagbabatian, diba? Uso talaga ngayon ng mga batian sa Messenger. Merry Christmas, maligayang Pasko, Merry Xmas. Paano kapag wala na? Hindi ka na happy. Samantalang ang joy po ay permanent. Kung ang happiness temporary, ang joy permanent siya, eternal. Hindi nawawala. Kung ang happiness, emosyon, ang joy, attitude. Diba? Ang joy, pinipili yan. Kaya naman, dito, kaya nga ang title po ng message natin, sa ngayon, diba, halimbawa, may mga pagkakataon pa rin nga na yan yung nararamdaman mo, happy ka, hindi ka joyful, o kaya naman nalulungkot ka. Pero ang good news, eto nga, basahin nyo nga, you can have, yan, sabihin mo sa katabi mo yan sincerely. Yan, you can have an everlasting joy. Pwede talaga. Pwede ka magkaroon ng everlasting joy. Kaya nga, ang ganda kasi swak na swak, di ba? Yung mga line-up, kahit yung kanta ng choir, swak na swak. Di ba? If you want joy, real joy, wonderful joy, let Jesus come into your heart. Your sins He'll wash away. Night will turn, not today. Your life He'll make it over. Like never knew. You enjoy, real joy. Diba? Kaya nga dapat, pag kinakanta yan, masaya. Diba? Kasi if you want joy, real joy, wonderful joy. Diba? Hindi yung, if you want joy, real joy, wonderful joy. Diba? Kasi dapat nakikita sa inyo o sa atin yung joy. Pero anong sabi? Anong pinaparating nung kanta na yon? Kung gusto mo daw ng joy, let Jesus come into your heart. I-allow mo lang. Papasukin mo lang siya. Diba? Matatanggap mo yung joy. Okay? Kaya ngayong Pasko, ang prayer ko po sa bawat isa sa atin, magkaroon ng everlasting joy na hindi nakabatay sa pera, sa regalo, sa mga natatanggap o sa kung ano mang events o happenings na nangyayari sa iyo. Ngayon, pag-aralan natin ano ba yung mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa joy. Things you need to know about joy. Una, joy is a choice. Yan. Alam niyo ba yon? Na joy pala is a choice. Pinipili natin na kung magiging masaya tayo. Medyo, paalala lang, yung joy, kung mababanggit ko man ay joy o kaya naman masaya, interchangeably, yan. So, medyo i-allow nyo na. Kasi, ang hirap din talaga niyan. Kasi sa Tagalog ng joy, kagalakan, di ba? Pero kadalasan, hindi siya nagagamit. Mas nagagamit natin yung saya. Kaya kung marinig nyo man sa akin yun, joy o saya, parehas lang din naman yung sinasabi ko. And sabi nga dito, joy is a discipline that can be developed through practice. So alam nyo na ang joy pala, pinipili. Tapos pinapractice yan. Kaya ang pagiging masaya, pinapractice yan. Ang pagngiti, napapractice yan. Kaya halimbawa, hindi ka talaga masayahing tao, napapractice yan. Kunwari, sino dito nasasabihan lagi, ito laging mukhang masungit to. Mukhang suplada. Diba? Kasi laging nakamangot. Diba? Alam mo, laging Biyernes Santo. Diba? Pero, yun nga, ang joy pala is a choice. Halimbawa, ngayong araw na to, choice mo naman kung magiging masaya ka o hindi. Diba? Choice mo kung papalugmok ka, lungkot, o saya. Yung iba, nagkakasayahan, di ba, sa LG Fellowship. Ikaw, lungkot-lungkutan ka kunwari. Diba? Sayang naman yung memorya. Diba? Kaya, yun nga, kaya dapat, pinipili natin ang maging joyful. Sunod naman, joy is a perspective. Yan. Joy kasi,
can come from looking at problems through God's eyes. Pag sinabing perspectives, para siyang, alam niyo yun, pananaw sa buhay. Diba? Na nasa sayo, kung sasaya ka o hindi. Halimbawa, may nangyari sa'yo sa buhay mo ngayon. Nasa sayo, kung papadown ka na lang, o still, papakasaya ka. Kaya nga, ang ganda ng sinasabi ng Bible, diba? Yung sinasabi doon na count it all joy, kapag may mga nararanasan kayo mga various trials and problems. Kasi, nagpo-produce daw yun ng perseverance, tsaka, endurance. Na kapag pinerfect ka, no, ay kumbaga pag nag-work out sa'yo yun, mapaperfect ka. Diba? Ibig sabihin, magmamatured ka daw. Diba? Kaya, halimbawa, may mga problema, dapat pala hindi yan kinaka-down, kundi kinakasaya pa. Bakit? Kasi opportunity yan to grow. Amen? Halimbawa, kung magsasalita lang yung mga halaman, diba? Kapag sila, pinoprune, magpapa-thank you sila eh. Diba? Bakit? Kasi alam nila na mas lalago sila doon. Diba? And ganun din tayo. Minsan, may mga problema na na dapat tinatawanan daw natin, dapat tinupuri daw natin ang Diyos. Sunod naman, joy is a fruit of the Spirit. Ayan. Sabi Galatians 5:22 says that joy is one of the fruits of the Spirit. Kaya naman, di ba, kung ikaw ay may banal na spirito, imposible na hindi ka maging masaya. Ang lahat ng mga spirit-filled, ang mga puspos ng banal na spirito, ang sasaya. Amen? Ang sasaya talaga ng mga puspos ng banal na spirito. Kaya nga, kapag napanood nyo yung mga service nila Rodney Howard Brown, tawanan sila ng tawanan doon eh. Ang tawag nila doon, yung laughing in the spirit. Pero yung iba, hindi maintindihan yon, maunawaan yon. Pero sila kasi, dahil nga puspos sila ng banal na spirito, ang saya-saya nila. Diba? Yun parang service, ang saya-saya. Diba? Kasi bunga ng banal na spirito ang joy. Sunod naman, joy is a key component of the Christian life. So, ibig sabihin pala, kung Christian ka, that may joy ka. Okay? Sabi mo sa katabi mo, that may joy ka. Kasi sabi ng Nehemiah 8:10 says that the joy of the Lord is our strength. Tsaka necessary yan. Kaya nga may napakinggan akong preaching na sobrang halaga daw ng joy. Lalong-lalo ng ngayong mga araw, nowadays. Bakit? Kasi 'di ba tumitindi ang mga problema, tumitindi ang mga suliranin natin, 'di ba? Ang mga challenges natin sa buhay. Kaya naman kailangan maging masaya ka. Hindi ka sasabay sa kunwari, nabalitaan mo, sumabog ang bulkang Kanlaon. Kaawa. 'Di ba? Yung talagang down na down ko. Paano na sila? 'Di ba? Maano yung mga compassion, simpatsya, 'di ba? Nag-aaway-away na sila sa Senado. Diba? Ang lungkot na. Diba? Parang kung alam mo na ganun yung nangyayari sa mundo, kailangan may joy ka pa rin. Diba? Kasi bakit? Ang dami na nga, matindi na nga yung nangyayari, hindi ka pa joyful. Diba? Kaya, ano na mangyayari sa'yo? Down na. Diba? Yung talagang yung mukha mo, Kaya ulit, tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan. Mukha bang down? Diba? Sabi dyan, it is a key component of the Christian life. Diba? Maniniwala yung mga tao na Christian ka if you have joy. Diba? Hindi yung joy na sinasadya, hindi yung kunwari, yung parang malangiting aso yung diba? Yung ngiti, hindi ganon. Diba? Yung totoong joy. Sunod naman, joy is a way of looking at things. Parang yung perspective nga. Sabi dyan, joy is a point of view that can help set people free from feeling the need to feel a certain way. Halimbawa, pag alam mo kasi na ang joy is a way at looking things pala, kung halimbawang ito yung gustong maramdaman ng nararamdaman mo, pwede mong isegue yun. Di ba? Bakit? Hindi. Ito ang dapat. Di ba? Kunwari kanina, kaya nga siguro, dahil nga ito yung message, kanina palang hinahadlangan ako ng demonyo. Di ba? Kasi pag nung nagdadrive ako, main gate pa lang, ang daming mga bida-bida, aso-aso, kung ano-ano mga driver. Yung bigla-biglang nagsusulpot na lang. Dati kasi, parang iniisip ko, si Pastor Bungsoking grabe ang, parang na-high blood sa mga aso-asong driver. Pero pag ikaw naranasan mo na nga mag-drive, maiinis ka nga talaga sa mga reckless drivers. Kaya mapapapray ka na, Lord, ingatan niyo po kami, iwas niyo po kami sa mga reckless drivers. Kasi singit ng singit.
Di ba? Tapos bigla-bigla ka na lang ikakat. Mga ano. Kaya sabi, napapaganon ako kanina. Tapos ganun din, di ba? Pagdating ko dito, may mga situation din na, parang pangyayari na, parang high blood din ka. Di ba? Mahal mo pa sa buhay yung mga nag-high blood sa'yo. Di ba? Yung mga, di ba? Ayaw magpasaway. Ang iingay. Yun nga, kumbaga parang, pero, dahil nga alam mo na ang joy is a way of looking at things, kanina nagpe-pray ako, Lord, mahal ko po ang YA. I love them very much. Kahit may ingay sila. Diba? Diba? Pero yun nga, sabi ko, ang preaching ko tungkol sa joy. Kailangan maituloy ko to. Diba? Gusto ko sanang ibalibag kay kay Tim. Hindi, joke lang. Ay, sorry po, Tita Edna. Ayan, kasi inisip ko, ang mahal ng mixer Pero yun nga, sabi nga dyan, is a way of looking at things. Hindi kasi, mamaya may kwento ko na nakarelate ako doon. Mamaya may kwento tayo na sobrang relate ako. Kaya talagang, yung damang-dama ko yung sitwasyon. Kaya yun. Tapos sunod naman, joy is necessary to living the Christian life. Sabi joy is necessary to bringing unsaved people to Jesus Christ. Kasi nga naman, kapag malungkutin ka, paano mo daw dadalhin yung iba? Diba? Uy, sama ka sa akin. Masayang maging Christian. Sige na, sama ka. Diba? Punta ka sa care group. Tara, masaya dun. Diba? Parang kung, masaya nga kaya talaga. Diba? Kasi, necessary siya, sobrang halaga niya, para maraming mga tao maniwala na, uy, totoo nga, masaya talaga yung Christian na yan. Diba? Yung care group talaga, masaya yan. Diba? Kasi yung tipong, kahit yung parang napapaisip sila, hindi naman nagpapaagaw ng pera doon. Wala naman, loto doon o wedding. Ba't ang sasaya nila? Diba? Kasi nga, Christian sila. They have Jesus in their hearts. Okay? Sunod naman, joy is a source of strength. Parang kagaya ng sinabi ko kanina. Kasi sabi nga dyan, joy can take the pain, dreariness, or weariness out of any work. Ito, pansinin nyo. Alam ng mga nagtatrabaho to. Pag hindi ka na masaya sa trabaho, ano nangyayari? Parang mas nai-stress ka, mas nakakapagod, di ba? Parang ayaw mo nang bumangon, tas pumasok, kasi hindi ka na-enjoy Di ba? Pero halimbawang, yung trabaho mo, na-enjoy mo, kahit everyday pa yan. Kahit everyday OT. Kahit walang bayad. Huwag naman. Di ba? Masaya, basta't masaya. Di ba? Kaya nga, sino nga ba yung nagsabi nun na artista? Ang pinagpe-pray daw niya sa anak niya, ang wish niya daw sa anak niya is not to be a successful person, but a happy person. Parang hindi niya daw pinagpe-pray o gusto or dream sa anak niya na maging successful. Ang gusto niya, maging happy. Di ba? Kasi, nga naman, kapag happy ka, parang successful ka na rin. Kasi marami namang mga tao, successful, hindi naman happy. Hindi naman masaya. Naintindihan nyo? Nagets nyo? Kasi nga, walang joy. Diba? Hindi na-enjoy yung mga ginagawa. Diba? Ikaw, kayo, type nyo yung gano'n, yung kunwari, si Say. Say, kumain ka. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Diba? Pero, diba, natatawa kayo. Pero yung ibang mga princess, dahil yung mga totoo, yung mga laki sa, mga kingdom, sa mga Inglaterra, talagang yung mga galaw nun. Diba? Kaya kapag ini-ending nyo yung story naman ni Princess Diana noon, parang siya yung, basta kakaibang prinsesa siya kasi makamahirap siya. Parang Disney princess talaga. Hindi siya kagaya ng mga, kunwari, prinsesang dinumero. 1, 2, yung talagang bawat galaw mo, dinumero. 1, 2, diba? Parang hindi masaya pag ganon. Diba? Hindi ka makalikot, hindi ka diba? Hindi ka maging yung tunay na ikaw. Naintindihan? Yung natatawa kasi kami ni Mary pag
na napapagkwentuhan namin yung mga matatanda noon. Di ba yung mga matatanda, wherein napaka-thankful namin sa kanila kasi nga dahil sa kanila, yung parang umayos ugali namin. Pero noon kasi, ang mga di ba, ang mga uso, di ba, yung mga ganon. Sino nakaka-relate, di ba? Sa mga nanay natin. Lalo yung kapag may mga bisita, may bisita ha? Mamaya ka sa akin. Di ba? Nakaka-relate ako kasi, ganon din noon, yung mga matatanda, di ba? Yung parang, kaya naman, di ba, pag yung mga paano yung behave? Ganyan daw yung behave. Di ba? Kaya naman ikaw, parang, may mga iba, di ba, na ganon, na hindi daw na-enjoy nila yung pagkabata nila. Kasi, yung talagang dapat doon yung parang, mo lang, may mga sinasabi. Pero yun nga, kailangan, masaya ka para hindi nakakapagod yung ginagawa mo. Next naman, ay joy comes from peace with God. Sabi, joy comes from knowing that sins are forgiven. Sino dito nakakaalam na pinatawad na yung kasalanan niya? Yan. And yun nga, alam natin na dahil yon sa dugo ni Jesus. Hindi yun dahil sa kabanalan natin, katuwiran natin, kundi dahil yon sa dugo ng Panginoon. Sunod naman, joy is a source of hope. Sabi, joy comes from the hope we have in God. Ito, syempre, masaya ka kapag meron kang inaasahan. Diba? Masaya ka kapag alam mo na someday or isang araw, ililigtas ka ng Panginoon. Diba? Tatanggalin ka sa magulong mundo na to, na puno ng sakit o karamdaman o ng gulo. Diba? And sabi, di ba, kunwari, sa mga nagtatrabaho nga daw, pasensya na kayo, ang daming mga illustration kasi na about sa pagtatrabaho. Kaya daw sila nagtatrabaho kasi, dahil daw sa hope, na nasa sweldo sila sa kinsenas katapusan. Di ba? Pero kung wala daw yon, di ba, daw ang magiging motivation nila na magtrabaho? Wala, di ba? And ganun din daw, kaya tayo may joy kasi meron tayong inaasahan. Diba? Inaasahan natin na sasagutin ng Panginoon yung mga prayers natin. Inaasahan natin nakikilos siya, babaguhin niya yung mga pamilya natin. So, yon. And then sunod naman, joy is a source of gratitude. Yan. Sabi, joyful people are grateful people. Yan. So, ang mga masasaya daw ng mga tao, sila din daw yung mga thankful. Diba? Kaya kami, kahit paulit-ulit na, sabihin nyo na paulit-ulit na lang lagi tinatopic nila, pastor, yung pagiging thankful, pagiging grateful. Kasi sabi ng Bible yon, yung in everything give thanks, for this is the will of God. Sabihin nyo nga, this is the will of God. Sabihin nyo, will of God. Yan, kalooban daw ng Diyos ang laging pagpapasalamat. Kaya nga daw sa mga, kunwari, sa mga bigayan ng regalo, sino ang masarap bigyan ng regalo? Yung pa-thank you. Diba? Pag kunwari, thank you ka, asahan mo, makakaulit ka. Diba? Kunwari, uy Ella, happy birthday, ito yung regalo ko sa'yo. Oh. Tapos si Ella, ay, thank you po, ganyan-ganyan. For sure, next year, meron ulit. Pero kapag si Ella, happy birthday, ito yung regalo ko. Magkano po to? Diba? Yung, tingnan ko sa Shopee, magkano. Diba? Parang, ay, wag na. Diba? So, pero, ang mga grateful, kahit anong ibigay mo, kahit saan mo dalhin, joyful sila. Diba? Kasi nga, yung tinuro ko yun sa adult, yung sa attitude nga, ang attitude daw pala, ganito. Yung kunwari, hindi mo pa nakikita yung lugar. Kunwari, pupunta tayo sa Tagaytay. Ang attitude, yay! Ganon. Hindi yung, maganda kaya doon? Malinis kaya ang tubig? Maayos kaya ang kama? Diba? Kasi doon pa lang daw sasaya. Pero ang joy, tsaka yung attitude, wala ka pa doon, masaya ka na. Amen? Amen. Diba? So, joy is a source of gratitude. Next naman, yan. Ito, medyo, yan, sabi, joy is a source of health. Sabi, joy and happiness have been associated with improved cardiovascular health. Kaya yung mga masasayahin tao daw, hindi po basta-basta nagkakasakit. Diba? Kaya nga may tinatawag tayo, diba? Laughter is a best medicine. Tama ba? Ayan. Diba? Na, yung pagtawa daw, parang din daw, gamot daw yan. Diba? Tsaka yun nga, sabi nga daw, ang pagtawa, nakaka-lift up siya ng mood.
Di ba? Yung pagngiti nga lang daw eh. Sabi, mas marami daw muscle ang involved kapag daw nakasimangot tayo. Tapos, mas konti daw yung muscle na involved kapag daw ngumingiti tayo. Kaya sabi nga, mas nakakapagod daw ang sumimangot kaysa ngumiti. Yan. Kaya sample nga ng ngiti. Yan. Sunod naman, joy is, ito, maganda to, galing sa God's General din to. Sabi, joy is one of the most important things in the whole universe. Yan. Naniniwala kayo dyan na joy kapag meron ka niyan, di ba? Parang alam mo yon, parang binigyan ka na ng regalo, di ba? Parang okay ka na, di ba? Kaya isa siya sa most important thing in the universe. Ito naman, ganda rin ang sinabi ni C.S. Lewis dito. Sabi niya, the joy daw is the serious business of heaven. Yan. Ang galing, no? Parang contradicting na ang joy daw ay seryosong business ng langit. Ang gusto daw ng langit, mapasaya ang mga tao, and at the same time, mapasaya ang Diyos. Kaya yung joy, di ba, kung tutuusin pala talaga, business siya ng Diyos. Gusto niya, after talaga siya, sa pagngiti mo, di ba, sa kasiyahan mo, di ba, ayaw naman ng Diyos na malugmok ka lang. Ayaw ng Diyos na ma-down ka lang, na ma-discourage ka lang. Gusto niya, maging joyful, di ba? Kaya sabi rin, di ba, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Ito, maganda rin to. Joy, next, marks the difference between existence and life. Yan, nakita nyo yon? Kasi iba yung nag-e-exist ka lang, iba rin yung totoong buhay ka. Ano mas maganda doon? Yung nag-e-exist o yung buhay? Yung buhay. Pag nag-exist kasi, parang, lumitaw ka lang. Para kang kasoy. Hindi. Yun nga, kinorek ako na yung side doon eh. Yun, kabuti. Kaso yung nasabi ko, kabuti pala, yung gumaganon. Di ba? Para kang kabuti lang na lumitaw dyan. Pero kapag may joy ka, life talaga. You are living. Di ba? And sunod, sabi, its presence upgrades survival to being. Diba? And sabi, joy is our enjoyment of God and the good things that come from God. So yun pala yun. Ang joy, yung pag-enjoy natin sa Diyos. At yung mga sa binibigay niya. Alam niyo minsan, ito seryosong usap, bakit minsan nalulungkot tayo? Natanong niyo na ba yun? Minsan nalulungkot ang tao, lalong-lalo na ang Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka na nag-e-enjoy sa Diyos. Diba? Kaya minsan, diba, sobrang halaga sa amin yung usapang prayer, mga prayer marathon, prayer gathering. Kasi napakahalaga noon sa isang Kristiyanong pamumuhay. The reason why maraming mga Kristiyano miserable tsaka malungkot kasi they are no longer enjoying the presence of the Lord. Diba? Diba sabi ng Bible, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sabi rin ng Bible, in your presence there is fullness of joy. And in your right hand there are pleasures evermore. Kaya naman kapag hindi ka na nananatili, nag-e-enjoy sa presence ni Lord, wala na. Diba? Kaya nga kanina, ito medyo Paskong rebuke. Yan. Kasi kanina nagsisipon ako, di ba? Tapos parang medyo lang ako na kapag pastoral prayer pala, ang gulo ng likod. May mga nagsa-cellphone, di ba? May mga kung ano-anong mga ginagawa, may mga palit ng kung ano. Pero siguro parang it's time, 'di ba? Na ibalik natin yung reverence natin kay Lord, yung respeto. Kasi si Teacher Grace dito ang seryoso mag-pray, 'di ba? Pero parang na-shock ako na may nagsa-cellphone sa likod. Parang naisip ko doon, ay siguro hindi na siya enjoy sa presence ni Lord. 'Di ba? Kasi kaya nga minsan, alam nyo, kaya nagkakaroon tayo ng mga problema personally at sa kung saan-saan pa. Kasi parang hindi na natin nire-respeto ng ganon si Lord. Diba? And yun nga, kapag bumalik kasi tayo sa respeto sa Diyos, na-enjoy mo ulit yung presence ni Lord, magkakaroon ka talaga ng pagbabago sa buhay. You will encounter God, at kapag nangyari yon, your life will never be the same again. Minsan, alam nyo, nakorek ako sa bagay na to. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na pinipili nating magtampo sa Diyos. Kaya yan, pinapakitaan natin siya ng mga sablay na ugali, gaya ng ganon, na magsa-cellphone na lang instead of praying, hindi na lang makikinig instead of listening. Pero hindi eh.
the more na nagkakaroon ka ng problema, the more na dapat isik mo si Lord. The more na dapat hanapin mo si Lord. The more na dapat nag-i-enjoy ka kay Lord. Hindi yung mag-aano ka, yung parang magre-rebelde ka. Hindi ganun. Okay? Kaya, parang napanood nyo yung buti na lang hindi ako ganun. Another kasiraan na naman sa mga pastor. Yung nagba-viral ngayon, na Jobs, late ka? Napaka-late nitong, yung talagang minimension niya, pinapahiya niya. Lahat ng mga walang sacrificial giving dyan, manda kayo, mapapahiya kayo. Makinig, lahat ng mga nagtatights lang, walang offering, mga magnanakaw. So parang, sabi ko, grabe naman yung pastor na yun. Kaya parang ang daming mga nag-aano na naman. Sabi nga ni Pastor Dan, yung mga ganun nga daw, atake talaga yon sa Christians. Bakit? Kasi we are in the last days, kaya ang technique ng kaaway, i-deceive yung mga tao na wala ka nang mapapagkatiwalaan. Huwag ka nang makinig sa mga evangelist, sa mga pastor. Kaya sinisira yung image ng iba para yung sa mga tao, di ba? Ang mga tao pa naman ang hilig mag-generalize. Di ba? Pero yun, kumbaga parang dito sa atin, hindi natin ginagawa yun, di ba? Nagpaparinig lang tayo ng konti para naman malaman niyang siya yun, di ba? Pero yun nga, parang ayoko naman na, tumayo ka dyan. Nagsiselfone ka, tumayo ka. Buong service, tumayo ka. Mapapahiya ka sa akin. Parang ganun. Pero kasi minsan, talagang i-balance din natin. Minsan talaga, ang tao, kasi si Charles Stanley nga, kaya ayaw niya na mag-preach sa libo-libo. Kasi nakita niya, hindi pa siya tapos mag-preach, may mga nagsisindihan na ng sigarilyo sa likod. Kaya parang sa part niya, bilang pastor, mas gusto ko na lang yung konti muna. At least, namomonitor ko. Bagbag na bagbag talaga yung damdamin niya pag uwi niya kasi in-invite siya mag-preach, tapos di pa siya tapos. Bastusan, no? Talagang nag-aano ng mga sigarilyo. And ako bilang pastor, ilang beses din nangyari sa akin yun. In-invite ako mag-pray, in-invite ako mag-preach. Pero parang pag ako na, tatayo, nagsisigarilyo, parang sa part ko, hindi nila alam na hindi naman talaga nila sa akin ginagawa yun, kundi sa Diyos. Kasi word of God yun eh. Diba? Tapos prayer din yun. Kaya minsan, ito nga, alalahanin natin, yung joy is our enjoyment of God and the good things that come from God. Tsaka naalala ko dati yung katuruan na kapag una mong pinasaya si Lord, magugulat ka, ikaw sasaya ka din. Amen? Amen. Diba? Kaya magpasaya tayo sa Diyos. Diba? Kaya nga ang ganda nung, let it be a sweet, sweet sound in your ears. Na kung meron kang, diba, gagawin para mapasarap, mapaganda, maharana ang Panginoon, diba? Yun yung mahalin siya. Yun yung awitan siya. Okay? Amen? Amen. Next naman, sabi nga dyan, joy is an inward singing that cannot be silenced. Amen. Di ba? By outward negative circumstances. Sabi, yes, even when life seemingly is falling apart. Yun daw pala ang joy. Na joy is yung pagkanta na kailanman hindi mapapatahimik. Di ba? Na mga negative circumstances at kahit nga daw mag-fall apart pa, ang joy, kakanta pa rin siya. Di ba? Kaya sino dito, may mga problema pero nananatili pa rin kumakanta kay Lord. Di ba? Yung talagang umaawit pa rin siya. Kasi may mga gana naman. Yung kapag may problema, hindi po ako makakanta. Di ba? Wala po akong maalala sa lyrics. Di ba? Although talagang kahit ako, naranasan ko din yun. Pero dahil na tutunan ko na dapat pala mas binibless mo si Lord kapag may nararanasan ka, inutusan ko yung sarili ko, uy, kumanta ka. Binubuka ko lalo. Di ba? Talagang, tapos pag hindi pa enough, pinapalakpakan ko si Lord. Pag hindi pa enough, talagang nagwawala na ako. Di ba? Sumasayaw na ako kay Lord. Kasi you need to command yourself. Kailangan, disiplinahin mo rin yung sarili mo. Na bless the Lord, oh my soul. Di ba? Kaya yan yung sinasabi ng Psalms. Sino daw ang kinakausap noon, nung psalmist na yon, doon sa bless the Lord, oh my soul. Walang iba kundi yung sarili niya. Yung kaluluwa niya. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Diba? Kasi minsan, dyan sa inyo, sa mga buhay natin, minsan may mga dalawa dyan. Sino nakakagets? Diba? Yung isa, ayaw gumising. Yung isa, gusto gumising. Yung isa, ayaw mag-pray. Yung isa, gusto mag-pray. Ano yon? Yung flesh, tsaka yung spirit.
Pero dapat ang manaig yung spirit. Diba? Yung isa ayaw mambati, yung isa gustong magmahal, mambati ng mambati. Kaya dapat manalo yung spirit. Naintindihan? Amen? So, yan yung joy. Yung pinipili niya, kakanta pa rin ako. I will bless the Lord with all that you need. Diba? Tapos yun nga, even when life is falling apart. Kahit ba, binrake ka ng girlfriend mo, kakanta ka pa rin? Oh, parang ayaw niyo sumagot ha. kahit hindi ka bigyan ng allowance, kakanta ka pa rin? Dapat amen pa rin. Diba? Amen. Okay? Wag lang yung asawa ha. Wag naman kayo maghihiwalay. Diba? So, sunod naman po ay, at ngayon, sabi nga dito, ang pinaka mapapansin mo sa Bible, tsaka sa, yun nga, sa Acts, nag-manifest sa kanila yung joy, di ba? Next natin, naalala niyo yung sa Acts, na pinapersecute yung mga disciple, yung mga apostle, pero ano yung response nila? Sabi dyan, no, sa Acts 5:41, the apostles left the Sanhedrin rejoicing. Sabi niyo nga, rejoicing. Sabi dyan, no, that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Pinipersecute na. Yung iba sa kanila, binubugbog. Yung iba may death threat pa. Pero ano daw sabi? Rejoicing. Di ba? Umalis sila na nag-re-rejoice. Wow! Nakakatuwa. Nararanasan natin to. Di ba? Naisip nila na, worthy. Ito yung talagang, we are worthy to suffer. Di ba? To this, sabi, for His name. Di ba? Kaya tayo po, pag may mga nararanasan tayo, dapat gayahin daw natin ang mga apostol. Di ba? Na nag-rejoice pa rin despite na mga nangyari sa kanila. And si Apostle Paul, next, alam na alam niya yan. Bakit? Kasi siya nga mismo, di ba, yung nagsabi ng rejoice evermore. Siya yung nagsabi ng rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ang version ni Bishop John, nagsulat daw si Apostle Paul, di ba? Rejoice in the Lord always. Tapos nag-isip pa daw. And again, I say rejoice. Diba? Parang ganun daw. Kasi pag inanon nyo daw sa original na translation, may ano daw, may pause. Nag-pause daw si Apostle Paul nun. Kaya ibig sabihin, pinag-isipan niya muna, and again, I say rejoice. Magalak kayong palagi, at inuulit ko, magalak kayo. Diba? Kaya ibig sabihin, doble. Kaya kung sasaya ka rin, sasayahan mo na rin din, doblehin mo na. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, doblehin mo na. Diba? Kung tatawa ka na rin, doblehin mo na, hagalpak na. Diba? Kung ngingiti ka rin lang, itodo mo na hanggang tenga na. Diba? Ganun daw kasi bakit? Kasi, meron kang joy. Diba? And ngayon, may tanong tayo, bakit nagiging joyful pa rin ang mga apostol? Bakit nagiging joyful pa rin si Paul? In spite and despite ng lahat. Bakit? Kasi ito na nga yung answer. Yan. Kasi alam nila, next natin yung picture, alam nila kung sino yung totoong source of joy nila. Diba? Na yung joy na yon ay pinanganak nung Christmas Day. Diba? Kaya nga, kung mapapansin nyo, sa verse natin na sinabi, pinag-aralan, Luke 2, 8-20, binalita sa mga shepherd na dumating ang tagapagligtas, di ba? Sumaya sila. Di ba? O ngayon, na-encounter ng mga apostol, mga disciples si Jesus. Ano pa rin ang response? Sumaya sila. Si Apostle Paul, seryosong mag-persecute ng mga Kristiyano noon. Di ba? Seryosong na pumatay ng mga tao, mag-persecute. Pero nung na-encounter si Jesus, naging masayahing tao. Kaya yan ang sekreto pa rin. Gusto mong maging masaya ngayong Pasko at forever? Yan. Kailangan tanggapin mo yan. Yung bata na yan, yung infant, yung child na yan na pinanganak nung Christmas Day. At walang iba kundi si Jesus. If you want joy, real joy, wonderful joy, let Jesus come into your heart. Diba? Ngayon, 3 lang ang iiwan ko po sa inyo. Parang mabilis lang tayo. 3 lang. How can you have this joy? Paano po tayo magkakaroon ng joy na tinatawag? Una, yan. Basa nga. Yan. Paano daw tayo na
magkaroon ng joy sa Pasko, itong season at sa mga susunod pa, kinakailangan umuwi ka na. Diba? Ibig sabihin nito, come home. Sino ba yung home mo? Walang iba kundi si Jesus. May time na nagpe-prayer marathon ako. Tapos parang nagko-conversation prayer ako kay Lord. Tapos sinasabi ko sa Kanya, Lord, alam mo, ikaw talaga yung tahanan ko. Ikaw yung home ko. Ikaw yung... Kasi, halimbawa, may mga pagkakataon pagod ka na, wala ka talagang mauwian kundi si Lord. Diba? Kaya dito, in order na maging masaya ang Pasko mo, come home kasi this Christmas. Ibig sabihin, that means being saved. Kaya for example, sa mga wala pa po kay Lord dito, ang paraan talaga para maging masaya sa Pasko, umuwi ka kay Lord. Diba? Bumalik ka dun sa tatay mo. Diba? Kaya nga tayo, diba, tuwing Pasko, anong madalas talaga na ginagawa ng mga tao, lalong-lalo na sa mga malalayo? Diba, umuuwi? Yung mga OFW, diba, umuuwi talaga. Yung mga nasa probinsya o nasa Maynila, umuuwi sa mga bahay nila. Kasi hindi kompleto ang saya nila pag hindi sila umuwi. Kaya nga may kanta noon, diba, naabutan natin yung 90s, ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko. Diba? Kasi, yun ang ibig sabihin ng home. Na kung, tapos may sinasabi pa na, diba, home is where the heart is. Ibig sabihin nun, ang home kasi, kung nasan yung puso mo. Yun ang home mo. Naintindihan? For example, si Ate Mer, o kaya si Mama at si Papa, kung nasan sila, yun ang tahanan ko. Yun ang home ko. Diba? Ngayon, pagdating naman kay Lord, kung nasan siya, yun ang home ko. Diba? That means being saved. And ngayon, kung Christian ka naman, at alam mo na wala ka kay Lord, diba? Ang layo mo. Diba? It's time to come home. Balik ka na kay Lord. Diba? Kaya nga, dito sa next picture natin, ang picture na pinapakita dyan ay yung prodigal son. Diba? Diba yung prodigal son, tinry niya na maging masaya saan? Sa ABS-CBN, tinry niya maging masaya sa alak, sa babae, sa sugal, sa kabaret, sa bar, sa nightclub. Pero hindi. Ang ending, umuwi pa rin siya. Diba? Doon sa ama niya. And tayo, marami tayong pwedeng itry ngayong Pasko. Diba? Pwede mong itry na uminom. Try ko nga uminom. Pasko naman eh. Diba? Try ko nga na magsugal. Pasko naman eh. Kaya nga kami ni Ate Mer, mas pinipili namin na may gawain ng Pasko, mga December. Kaysa sa iba kasi doon sa classmate kong si Noel, doon pala sa church nila, wala silang gawain pag December. Diba? Kasi nga daw, para daw may mga free time. Pero kami iniisip namin, pag pinabayaan namin ng mga tao na walang gawain pag December, baka hindi na bumalik sa January. May mga ganyan. Diba? Kasama natin last year, Christmas party pa nga tayo sa Tagaytay. O after, wala na. Diba? Kasi parang siguro inisip niya, saya-saya lang. Diba? Pero hindi. Diba? This Christmas, mas lalo kang umuwi. Diba? Come home to Jesus. Siya lang ang makakapagpasaya sa'yo. Amen? Beside Him, diba? Apart from Him, malungkot ka na. Hindi, yung saya mo, peke lang. Okay? Kaya sabihin mo, come home. Next naman, be with His presence. Kasi bakit? In your presence, there is fullness of joy. Sabi yan ng Psalm 16 verse 11. Diba? Ibig sabihin nito, yung pag-worship natin kay Lord. Pagsamba, gaya ng ginagawa nila, diba? Sumasamba, nauna na sila sa atin. Diba? Kasi ganun talaga. Ang purpose ng Christmas, we have come to worship Him. Diba? Shepherd, nag-worship. Diba? Wise men, nag-worship. Kahit nga si Mary, si Elizabeth, nag-worship. Diba? How much more tayo? Kaya ang purpose ng Christmas, ang dapat natin gawin ngayong Christmas, mag-worship. Diba? Hindi OT. Diba? Mag-racket, kundi mag-worship. Okay? Sabi mo sa katabi mo, mag-worship. Ayan. Tapos last na lang, ito. Una, come home this Christmas. Pangalawa, be with His presence. And pangatlo, make Him first in your life, others second, and yourself last.
Okay? Una, dapat unahin natin siya. Okay? Kaya nga, di ba, tinuturo lagi sa amin yan ni Bishop, kapag 24 na, wag mo na, Merry Christmas, paputok. Di ba? Ang dapat mo nang gawin, pray ka muna. Lord, salamat po, di ba? Lalo sa New Year, salamat po sa bagong taon, salamat po sa ganito, sa ganyan. Make Him first. Di ba? O kunwari, bago kayo mag-celebrate ng pamilya, make Him first. Ano muna? Simba muna kayo. Kaya yan ang pinagpe-pray ko na mangyari pag 24, pag 31, yung mga pamilya nagpupuntahan. Di ba? Kasi sa Korea, ganyan po pala sila. Hindi na sila na mga problema ng kunwari, saan tayo? Saan tayo? Kasi church talaga sila. Pamilya nila dinadala doon, tas kanya-kanyang dala ng pagkain. Tas doon na sila magsa-celebrate. Diba? Kaya nga iniisip ko, Lord, sana gawin mo rin sa Pilipinas. Diba? Na ganun kami. Diba? Na priority ng bawat isa na, yun nga, sumamba sa Panginoon. Huwag muna mamasko. Bukas na. Kinabukasan na mamasko. Diba? Dapat, ang una muna ay, si Lord muna. Sunod, other second. Diba? Pangalawa, kaya nga may quotation dito, next natin. Sabi dyan, when we come to the end of life, the question will be, how much have you given, not how much have you gotten. Diba? Ito pertaining to sa others, ha? Yung how we treat others. Diba? Na sinasabi nga dyan, pagdating ng araw, at the end of the day, hindi tatanungin, hindi mahalaga kung ilan yung natanggap mo o ano yung natanggap mo. Kundi ang mahalaga, ano at ilan yung binigay mo. Okay? And last na lang, yourself last. Na syempre, kung gusto mo maging masaya, ihuli mo na yung sarili mo. Huli talaga. Sabi mo sa katabi mo, huli talaga. Huli talaga tayo. Diba? Kasi, yun nga, in order na maging masaya, dapat tama yung spelling mo ng joy. Ano spelling ng joy? Yan, hindi O-J-Y. Diba? O kaya naman, hindi Y-O-J. Diba? Kundi J-O-Y. Jesus muna, other second, yourself last. Okay? Ngayon, ito na yung kwento ko. Ito na yung sinasabi ko kanina na nakarelate ako. Kasi kagabi, habang inaano ko to, habang binabasa ko, tapos nagluluto ko ng sarsyadong tilapia. Tama ba? Sarsyado tilapia. Tulo ng tulo yung luha ko. Ewan ko kasi may mga naaalala ko, may mga bigla ko na-realize. Ito na yung kwento. Merong isang isla na ang nilalaman ng isla na yon ay panay feelings. Nakatira doon sila sadness, sila happiness, tapos sila richness at kung ano-ano pang mga emosyon. Ngayon, in-announce sa kanila na lulubog na yung isla na yon. Yung isla ng feelings nila. Oo, nakakatawa, di ba? Isla ng feelings. Ngayon, kanya-kanya silang alis. Umalis si sadness, umalis si ganito, si ganyan. Lahat ng mga emosyon, umalis. Ang nanatili lang doon sa island na yon is si love. Si love. Kasi umaasa pa rin si love na hanggat maaari, manatili yung island na yon. Tapos kung sakasakali, 'di ba, na manatili yon, may babalikan pa rin yung mga emotions na yon. Ngayon, hindi talagang lumubog pa rin. Kaya si love ay nag-decide na umalis. Ngayon, sa paglangoy niya, nakita niya sino ba yung nakita niya? Si Richness. Ayan. Ngayon, sabi niya kay Richness, tulungan mo naman ako, baka pwede ako dyan sa bangka mo. Sabi niya kay Love, pasensya ka na Love ha. Hindi ka pwede dito, wala ka ng space kasi puno na to ng gold tsaka ng silver. Kaya hindi ka pwede dito. Di umalis si Love. Ngayon, lumapit siya kay Vanity. Sabi niya kay Vanity, Vanity, baka pwede mo akong tulungan, baka pwede ako dyan sa vessel mo o sa bangka mo. Sabi niya, naku, pasensya ka na Love, masyado ka ng basa, baka kasi ang ganda-ganda ng bangka ni Vanity, baka ma-destroy mo lang o ma-damage mo lang tong bangka, kaya wag ka na dito. Diba? Kaya nalungkot si Love, lumipat. Ngayon, sa paglipat niya, nakita niya si Sadness. Sabi niya kay Sadness, sabi ni Love kay Sadness, Sadness, tulungan mo naman ako, baka pwede ako dyan sa bangka mo. Sabi ni Sadness, pasensya ka na Love, I need to be alone.
'Di ba? Kasi sadness nga eh. Sabi niya gusto kong mapag-isa. Kaya nalungkot si Love. Ngayon, lumapit siya, may nilapitan pa siya si Happiness. Tawag siya ng tawag kay Happiness, kaya dito ako nakarelate kanina. Tawag siya ng tawag kay Happiness, na tawag din, Happiness, baka pwede ako dyan sa bangka mo. Pero dahil overwhelmed si Happiness ng kanyang kasiyahan, humahagalpak si Happiness, hindi niya narinig si Love na sumisigaw. 'Di ba? Na kailangan pala ni Love ng tulong. Kaya iyak si Love ngayon na wala man lang siyang malapitan dun sa mga feelings na yon. 'Di ba? Kaya sa pag-iyak niya ng malakas, biglang may tumawag sa kanya, Love, halika dito. Dito ka, samahan mo ko. Isa siyang matanda, sobrang tanda na parang madami nang napagdaanan. Tapos kinuha ngayon si Love, nilagay dun sa kanyang bangka. E di touch si Love, iyak siya ng iyak, hanggang makarating sila dun sa pangpang. Ngayon, dahil sa overwhelmed din si Love, hindi niya na natanong, umalis na kasi yung tumulong sa kanya, hindi niya na natanong kung ano yung pangalan. Sakto, nakita niya si Knowledge. Tinanong niya si Knowledge, anong pangalan ng tumulong sa akin kanina? Sabi niya, yun si Time. Sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit? Ngayon, with his wisdom, sinagot ni Knowledge yung tanong ni Love. Sabi niya, kasi sa lahat ng emosyon dito, si Time lang yung alam yung halaga mo. 'Di ba? Kaya 'di ba parang inisip ko dito, alam niyo at the end of the day, 'di ba? Yung lahat ng mga natutunan ni Time sa kanyang katandaan, ang marirealize niya, lahat ng bagay dito sa mundo walang halaga. 'Di ba? Si Love lang. Kaya alam niyo, naisip ko dito, when it comes sa others, minsan kasi, yan, hinga muna. Yan, Christmas drama. Hindi. Pero nung kasi naranasan ko parang ko na rin mag-treat sa, yung sa BBS. Diba? Parang, dinala ko sila sa festival, tapos, bumili lang kami ng parang mga simpleng tinapay. Ganyan. Tapos, parang kita ko sa kanila yung saya. Parang ang saya nila. Tapos, yun nga, kung ano-ano lang din yung mga kinain natin. Again, sa mga sasabihin ko, hindi ako galit, hindi ako, pero, parang, nung lately kasi, nahirapan ako mag-decide sa YA, tsaka sa adult, na parang, parang, naririnig ko pa yung mga testimony, nakikita ko yung mga my day nila, saan sila galing, ano yung mga kinain nila, ano yung mga pinarapol sa kanila. Parang sa part ko, Lord, paano magiging masaya yung Christmas fellowship namin kung ganito yung mga nararanasan nila? Na parang ang sasarap na mga kinakain, nagparapol daw sa kanila ng TV, ng washing machine, tapos merong, nagparapol din diba ng 10,000. Parang sa part ko, samantalang Lord, ito lang yung ibibigay ko. Parang sabi ko, Lord, kailangan ko bang maging milyonaryo para mapasaya sila? Parang ganon. Parang naisip kasi, habang tumatanda pala tayo, parang the more na yung mga puso natin naghahanap ng iba. Pero naisip ko na lang din. Sabi ko, oo nga, in-encourage ko na lang sarili ko. Sabi ko, hindi pala kami kumpanya. Kaya hindi namin kailangan na magparapol ng washing machine, ng mga TV. Kasi ang pinapahalagahan namin is spiritual na bagay. And alam nyo, may nabasa nga ako. Alam nyo, ang mga pwede daw natin na ibigay sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya, sa mga kaibigan natin ngayong Pasko. Ang totoo daw, hindi yung nabibili ng libo. Ang totoo daw na talagang regalo na maibibigay mo, priceless. Ano daw yon? Halimbawa daw, yung mga, yung hug, di ba, ng isang kaibigan, ng pamilya, di ba, ng asawa, ng kaibigan. Sobrang halaga daw nun na maibibigay ngayong Pasko. Yung forgiveness, di ba, sa buong taon o this year mo na nakaaway, kumbaga parang napakahalagang regalo pala nun. Priceless, pero sobrang halaga. Hindi mo mabibili sa Save More, hindi mo mabibili sa Robinson, di ba? Yung companion, yung pagsama mo sa mga tao, regalo na yun, di ba?
Kasi parang iniisip ko, Lord, anong ibibigay ko sa ganito, sa ganyan, para maging masaya. Parang knowing lahat ng lifestyle ng YA ngayon, parang minsan, hindi naman sa nila lahat, pero hindi, parang sa part ko, hindi na makabili ng t-shirt na 300, di ba? Parang kailangan ng t-shirt na sa 1,000 na, ang sapatos, mga nasa 5,000, 10,000. Parang sabi ko, paano ko to tatapatan ng sapatos na 300 lang? Parang ganun. Kaya, parang sa part ko, oo nga no, yung kailangan bumalik kami ulit dun sa katotohanan na dapat ang joy pa rin natin ang Panginoon. Sa adult, hindi ako makapag-decide kaya kinakailangan pa ako na i-chat ni Tita Edna na, Pastor, mag-chat ka na po kung saan po tayo. Kasi I can't decide. Di ba? Kasi ang daming gusto, napuntahan. Parang sa part ko, sige, isang parang kung milyonaryo lang ako, puntahan nating lahat. Diba? Pero again, I'm not against po sa bawat isa. Pero parang sumagi lang sa isip ko. Oo nga, no, pero kumbaga parang kung babalik kami na si Lord lang yung joy namin. Kahit saan kami itapat, kahit saan kami dalhin, kahit ano yung mga matanggap namin, masaya kami. Amen? Diba? Kaya yung smile mo sa tao, diba, regalo na yan. Naintindihan? Kaya that is how we treat others. Diba? Kaya ito yung iiwan ko ngayon as I conclude this message kasi napakaganda nitong kanta ng Collingsworth. Pero dati pa pala to, panahon pa ng parang Bill Gator. Ang title niya yung Jesus, You're the Center of My Joy. Pag-aralan niyo yung lyrics, tapos i-meditate natin. Yung lang natin yung lyrics. Paano nga nung lyrics? Sabi dyan, di ba? Sabi, Jesus, you're the center of my joy. Sabi, all that's good and perfect comes from you. Dahil kay Jesus, di ba, you're the heart of my contentment. Nakukontento tayo kay Lord. Sabi, siya yung pag-asa natin sa lahat ng ginagawa natin. You're the center of my joy. Sabi ng stanza, kapag daw nawawala yung direction natin, nawawala tayo sa direction, si Lord yung compass natin, next natin. Yung compass, di ba? Siya yung ilaw natin kapag madilim tsaka malamig. Di ba? Yung ating gabi. Tapos kapag malungkot tayo, siya yung dahilan kaya tayo tumatawa. Di ba? Kaya nawawala lahat ng mga takot natin. At kapag mag-isa tayo, yung kamay niya yung hahawak sa atin. Tapos ang ganda din nitong second stanza. Sabi dyan, siya yung dahilan bakit tayo masaya sa mga simpleng bagay sa buhay natin. Na kahit simple lang, masaya tayo, diba? Kasi may Jesus tayo. Siya din yung musika sa lahat ng mga streams and meadows, diba? At siya yung mga tinig na naririnig natin sa pamilya, sa tahanan at sa mga bata. At higit sa lahat, siya yung source tsaka finisher ng ating mga pangarap. Amen ba? Yan. Kaya ngayon, kantahin natin to. Yan. Sabihin natin kay Lord to, diba? Manggaling naman sa mga bibig natin that He is the center of our joy. Jesus, you're the center of my joy. All that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment, hope for all I do. Jesus, you're the center of my joy. Stanza tayo. When I've lost my direction, you're the compass for my way. You're the fire and light when nights are long and cold. In the sadness, you're my laughter that shatters all my fears. When I'm all alone, your hand is there to hold. Oh, Jesus, you're the center of my joy.
Jesus, you're the center of my joy. Second stanza. You are why I find pleasure in the simple things in life. You're the music in the meadows and the streams. You're the voices of the children, my family and home. You're the source and finisher of my highest dreams. Oh, Jesus, you're the center of my joy. Taas natin yung mga kamay natin. All that's good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment, hope for all I do. Jesus, you're the center of my joy. For the last time, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center of my joy. Hallelujah. All that's good and perfect comes from you. You're the of my contentment, hope for all I do. Jesus, you're the center of my joy. You're the heart. You're the heart of my contentment, hope for all I do. Jesus, you're the center of my joy.